Jesus Christ has demonstrated to us the greatest humility. Magandang hapon po mga kapapaya. Gusto kong mag-upload ng video ngayon tungkol sa pag-maintain ng papaya. Almost 3 and 1 half na itong papaya ko. Ngayon nagkaroon siya ng sakit na spider mites at saka may punggos at saka ring spot virus. So gusto kong ipakita sa inyo kung paano ito alagaan sa magitan ng pag-spray ng anti-punggos at saka insecticide para sa spider mites. Papakita ko kung ano yung spider mites, yung hindi pa nakakalam, at saka yung virus sa papaya. Mayroong kaunti dito. Gusto kong pakita sa inyo kung paano ito malabanan para magamot ang papaya. So magandang hapon mga kapapaya at ka-farmers. Paki-subscribe naman po ang YouTube channel ko kung ito'y nakatulong sa inyo at makatulong sa iba. God bless you po mga ka-farmers. Yan ang kulang sa tubig na papaya. Kaunti lang yan pero just for experiment. Hindi ko diniligan. Ayan o, kulang sa tubig. Hindi ko kasi ito na paabutan ng drip irrigation. Just for experiment. Ito ang isang sakit ng papaya. Fungus. Sprayan ko na rin ito ng anti-fungus, hoping na makarecover. Yan ang bunga pag healthy ang papaya. 3 and 1 half months, ganyan nakalaki ang ganyang bunga. So, tama sa tubig, tama sa abono. Tamang pag-alaga, ganyan. Sakit ng papaya, pag summer, spider mites. Yan. Actually, kaunti na lang yung atake dito dahil na-sprayhan ko na ito. Pakita ko sa iyo yung mga nasubrahan ng spider mites. Ito. Spider mites yan. Ito niya. Yan, spider mites. Ayan. Yan natake rin ito ng spider mites at saka punggos. Pero na-sprayhan ko na ito ng anti-punggos at saka sa spider mites. Meron pang mga natira-tira yan. Yan. Pero yan. Pero yung mga sunod na mga dahon niya, hindi na siya umakyat kasi naagapan ko. Ito yung magandang maintenance. Hindi siya na-dehydrate kasi natulungan siya nung tinatayong building dito. Nung hapon, hindi na siya mainitan. Kaya maganda yung ayan niya. So hindi ko napansin na nadi-dehydrate na pala yung papaya ko. Ibig sabihin kulang sa tubig. So yung patubig namin na tinitimba namin pag ganun, hindi sapat, hindi enough. Kaya nung last week nag drip irrigation ako, naka-recover yung papaya ko. Yun nag-green siya ulit. So, yung mga unang yung mga unang bulaklak niya nung na-dehydrate siya, hindi na buo. So, makita mo na laki ang difference ng kulang sa tubig at saka yung tamang tubig. Ito, maaga itong tamaan ng spider mites. So, demo yung laglag na agad yung mga dahon niya. Ayan. So, nung in-sprayan ko, pagkatapos na sprayan ko, naka-recover siya. Ito din, atake ito ng spider mites.
Yan ang epekto niya. Pero hanggang lang dito yung atake niya. Kasi nung naka-spray ako, sumunod na mga dahon, wala na. Ito rin, oh, na-atake rin ito. Mataba ito noon. Nalaglag lahat yung dahon niya, umpisa dito hanggang dyan. Hanggang dito. So pagdating dito, naagapan ko, yung sumunod na dahon yun na naka-recover. So makita nyo na ibang-iba yung papaya na healthy kaysa nagkasakit. Ito, na-atake rin ito. Oh. Pero praise God na okay na. Magpa-follow up ako na mag-spray bukas para sa spider mites, para sa fungus. Sabay ko na rin yan foliar fertilizer. Slight na na-atake ito ng spider mites. Kung hindi ko yun nagamot, malamang papaya ko ngayon, laglag yung mga bunga. Yan. Kita mo yung na-atake, oh. Version dito. Yung hindi na-atake, makita mo yung dahon, oh. Green. Oh. Kita nyo, ang ganda ng hindi na-atake. Oh. Oh. Laki na ng bunga, oh. Oh, yun, healthy na papaya. Oh. Nasubrahan sa tubig kasi nagpapatubig ako diyan, bumabagsak, basang-basa, iba rin. Kaya dapat tamang-tama yung tubig ng papaya. Na-dehydrate ito ng kaunti pero naka-recover agad kasi maaga kong napatubigan to. Medyo okay na ngayon, naka-recover na siya. Nung last week, bago ako nag-drain irrigation, grabe ang kulay ng papaya ko noon. Nag-yellow. Magandang umaga mga kapapaya at kapartners. Ang vlog natin ngayon tungkol sa pag-maintain ng papaya para hindi magkasakit, hindi magka-virus, hindi magka-punggos, at tuloy-tuloy yung bulaklak na mabuo na maging bunga. At mag-a-apply tayo ngayon ng insecticide para sa spider mites kasi actually nung last 2 weeks ago nag-spray na ako dito sa spider mites kasi na inatake, may mga parte dyan na inatake. So kahapon nag-inspection ako, medyo meron pang dapat sprayin, kaya mag-i-spray ako ngayon para sa spider mites. At every other Sunday rin, every other week, nag-i-spray ako ng foliar kasi namumulaklak na siya. Maliban dun sa pag-abuno ng urea at iba pa, mayroon akong dapat na ini-spray every other week na foliar. Ito yung foliar fertilizer niya. Di ko na sabihin yung brand kasi bahala na kayo kung anong piliin nyo na foliar na fertilizer. Kung insecticide din, di ko na rin sasabihin yung brand kasi iba-iba yung type natin na insecticide. At yung fungicide, di ko rin sabihin yung brand kasi iba't iba ang type natin na fungicide. At alam natin yan na ang insecticide para sa mga insekto, ang pinaka i-sprayan ko ngayon dahil may wrong spider mites. At yung fungicide, medyo may tama yung iba dyan na fungus. Sana hindi mahawaan ito ng ring spot virus. At yung foliar, napakahalaga rin yun para yung mga bulaklak niya mabuo. So praise God kasi kagabi umulan. It's summer time dito pero umulan kagabi. So medyo malaking tulong ito sa papaya during summer na umuulan. Kasi kita mo yung
lupa niya talagang nababasa. So yan ang gusto kong ibahagi. Maintenance every week or every other week, depende sa kalagayan ng papaya. Dapat marunong kayong tumingin sa papaya kung ano ang sakit, kung ano ang kailangan ba ng tubig, kailangan ba ng fertilizer, kailangan ba ng insecticide, kailangan ba ng fungicide para ma-maintain, para pag namunga yung papaya, tuloy-tuloy siya. Kasi sa totoo lang, sa aking observation ng papaya nung last year na pagtanim ko ng papaya, pag naalagaan mo siyang mabuti, talagang sunod-sunod ang bunga niya. Walang layer-layer yan. Diretso ang bunga. Pag naalagaan mo ng tamang tubig, tamang abono, tamang insecticide, makita mo yung bunga niya, talagang tuloy-tuloy yung bunga niya. So, kaya nga, dapat bawasan na panggulay para hindi siya ma-overload. Kasi pag dumami ang bunga na ganitong papaya, pag hindi mo binawasan, na-overload siya, tatagilid. Pag tumagilid yan, sigurado, pag kaunting ulan, sigurado dadapa siya, sigurado babagsak. Kaya pag habagat time, lalo sa lugar namin, medyo malambot ang lupa pag nababasa, dapat bawasan para sa panggulay pag maraming bunga. So, yan lang, mag-i-spray ako ngayon. Hahaluan namin ng, naglagay na ako ng fungicide, lagyan ko ng insecticide sa 16 liter of water. Yung recommendation ng manufacturer is 2 teaspoon na insecticide. At sa foliar fertilizer, sa 16 liter of water, 5 kutsara. Haluan mo lang. Kasi yung pulbos, yung fungicide kasi pulbos, at saka yung foliar fertilizer. So para hindi isang sprayan lang, hinalo ko na lang lahat. Kasi sabi ng manufacturer, pwede naman daw haluin. So may mga ibang insecticide o foliar na hindi pwedeng ihalo sa insecticide. Pero yung ginamit ko, compatible naman siya. Kaya hindi naman, wala naman adverse effect sa papaya. So ganun lang gagawin natin. Lalagyan natin ng additional na tubig. Problema ko, hindi ako naka-stock ng tubig. No overlook. Dapat nung last namin na patubig, nalagyan ko ito ng tubig para pang spray.
Meron akong dalawang drum dito sa papayahan. Kasi linalagyan ko ng tubig pang spray. Para tipid sa oras kasi punuwi pa ko dyan sa bahay. Usually, kasi dyan lang ang bahay namin, umuwi lang ako. Kuha ng tubig. Pero, since meron naman dito, so ganito lang mga ka-farmers. Medyo tiyaga lang. Dahil nagbablog tayo, kaya kailangan na mag-spray. Maybe next year, yung mga gwapo pa ng anak ang mag So, dapat ganito ang sprayer ninyo. Kasi yung spider mites nandyan sa ilalim na namubuo, yan. Nandyan sa ilalim ng dahon. Tumatago dyan sa ilalim ng dahon ng spider mites. Kaya, dapat ganito yung sprayer para tamang-tama sa kanila. So, nakita mo yung kurtinang dahon. Dahil sa na-dehydrate ito nung last month, lumiit yung mga dahon dito. Pero ngayon, nagre-recover na siya. Yan, ito yung nag-gila ito noon. At nagganito yung dahon. Lumiit siya. Yung mga dahon dito sa baba, nalaglag. Dahil sa kulang sa tubig. So, nung nagkaroon ako ng drip irrigation, after a week, nakabawi siya. Yung namumulaklak na siya. Maganda. Ang dahon niya maganda na. Ganyan dapat ang dahon, hindi ganito. So makita mo yung dahon ng last pag ganito maliit na. Pero nakabawi siya sa tubig. Na-sprayhan ko rin ng foliar fertilizer noon. At nabunuhan ko na rin ng last week. So makita mo bumabawi siya, ito yung inatakin ng spider mites last week, Yun. Ito mga to, Ito yung spider mites, Yan yung inatakin ng spider mites yan. Kung hindi ko yun naalagaan, hindi ko na istihan. Wala na sana. Kung hindi ko na patubigan, tuloy-tuloy siya na yan na magdi-deteriorate. Pero ngayon, makita mo, maganda siya. So, dahil sa na-dehydrate noon, maraming nalaglag na bulaklak dyan, Ito rin, may spider mites din ito nung last week, nung last 2 weeks ago ito. So, nagre-recover siya ngayon. Ito. Sakit ito ng kulang sa tubig. Lumit yung kanilang mga dahon. Usually, pag lumit ang dahon, mga bulaklak malalaglag. Kaya marami nalaglag dyan ng bulaklak. Sana tuloy-tuloy na yung recover nito. Hindi na magkasakit. Hindi magkapunggos. Hindi magka-spider mites. At dapat hindi mapabayaan sa
tubig. Bali, kaya na ito, 120 days. Ay, sa ngayon. Ay, 4 months na pala to. Medyo delayed siya. Yung dito, nung na-dehydrate, na-delayed. Meron doon na magandang bunga. Makita natin yung magandang bunga doon na hindi siya naapektuhan ng kulang sa tubig. Ito masyado itong na-dehydrate to. Ito tinatake rin ito ng spider mite slash streak. Yun. Andito ang papaya farming. Pag medyo walang sakit, pwede na yung ganyan kadali. Medyo mabagal tayo doon kasi pinapalo up ko lang yung spider mite. Ito, meron din spider mite, oh. Pero hindi na siya umakyat sa taas. Dito lang sa baba. Makita nyo yung hindi na delay, hindi na dehydrate. Ganyan na ang bunga, oh. Tutukan mo. Ganyan na yung bunga niya, oh. Ganyan na kalaki. Bakit hindi ito nakulangan sa tubig? Kasi nakatayo ng building dito. Pag hapon, hindi na siya mainitan. So, kaya nung last year, okay yung papaya ko noon kasi nagtanim ako ng mais. During very summer, nalililungan sila ng mais. So, kaya may bintahe rin pag meron kang intercropping, halimbawa mais, kasi yung moisture ng lupa nami-maintain. At ang bintahe rin sa mais, hindi siya magkakasakit ng fungus, o kaya spring spot virus pag merong intercropping na mais. So, kaya last year maganda yung papaya ko, walang sakit. Okay, salamat sa panonood at paki-subscribe naman po sa aking channel, Mr. Bruce Rosero channel. Kung nagustuhan niyo itong vlog, paki-share po, paki-share mga kaibigan, kapatid, kapwa farmers. Bye-bye sa ngayon. Ayan, kulang sa tubig. Hindi ko kasi ito napaabutan ng drip irrigation. Just for experiment. Ito ang isang sakit ng papaya. Fungus. Sprayan ko na rin ito na anti-fungus.
hoping na makarecover. Sakit ng papaya pag summer, spider mites. Yan. Actually, kaunti na lang yung atake dito dahil na-sprayhan ko na ito. Pakita ko sa iyo yung mga nasubrahan ng spider mites. Ito. Spider mites yan. Ito niya. Yan, spider mites. Ayan. Yan, natake rin ito ng spider mites at saka punggos. Pero na-sprayhan ko na ito ng anti-punggos at saka sa spider mites. Meron pang mga natira-tira yan. Yan. Pero yan. Pero yung mga sunod na mga dahon niya, hindi na siya umakyat kasi naagapan ko. Ito yung magandang maintenance. Hindi siya na-dehydrate kasi natulungan siya nung tinatayong building dito. Nung hapon, hindi na siya mainitan. Kaya maganda yung ayan niya. So hindi ko napansin na nadi-dehydrate na pala yung papaya ko. Ibig sabihin kulang sa tubig. So yung patubig namin na tinitimba namin pag ganun, hindi sapat, hindi enough. Kaya nung last week nag drip irrigation ako, naka-recover yung papaya ko. Yun nag-green siya ulit. So, yung mga unang yung mga unang bulaklak niya nung na-dehydrate siya, hindi na buo. So, makita mo na laki ang difference ng kulang sa tubig at saka yung tamang tubig. Ito, maaga itong tamaan ng spider mites. So, demo yung laglag na agad yung mga dahon niya. Ayan. So, nung in-sprayan ko, pagkatapos na sprayan ko, naka-recover siya. Ito din, atake ito ng spider mites. Yan ang epekto niya. Pero hanggang lang dito yung atake niya. Kasi nung naka-spray ako, sumunod na mga dahon, wala na. Ito rin na-atake rin ito. Mataba ito noon. Nalaglag lahat yung dahon niya, umpisa dito hanggang dyan. Hanggang dito. So pagdating dito, naagapan ko yung sumunod na dahon yun naka-recover. So makita nyo na ibang-iba yung papaya na healthy kaysa nagkasakit. Ito, na-atake rin ito. Pero praise God na okay na. Magpa-follow up ako na mag-spray bukas para sa spider mites, para sa punggos. Sabay ko na rin yan foliar fertilizer. Slight na na-atake ito ng spider mites. Kung hindi ko yun nagamot, malamang papaya ko ngayon, laglag yung mga bunga. Yan. Kita mo yung na-atake version dito. Yung hindi na-atake, makita mo yung dahon green. Kita nyo, ang ganda ng hindi na-atake. Laki na ng bunga. Yun, healthy na papaya. Nasubrahan sa tubig kasi nagpapatubig ako diyan, bumabagsak, basang-basa, iba rin. Kaya dapat tamang-tama yung tubig ng papaya. Na-dehydrate ito ng kaunti pero naka-recover agad kasi maaga kong napatubigan to. Medyo okay na ngayon, naka-recover na siya.
Nung last week, bago ako nag-drain irrigation, grabe ang kulay ng papaya ko noon. Nag-yellow. Ito ang inatake ng spider mites. Yan Pero awa ng Diyos, last week inisprayan ko siya ng pang spider mites. Medyo okay naman nagre-recover siya. So hindi na siya humawa dito. Papalo up ko bukas para sa spider mites. Yung last week, ayun, nalaglag yung mga dahon dito dahil inatake ng spider mites. Kumalat siya banda dito. Mabuti na agapan ko, kumakalat na sana. Ito po ang pinakasolusyon pag ang papaya ninyo kulang sa tubig. Pag nag-summer na, pinakamaigi talaga dapat gamit kayo ng patubig. So ginamit ko dito na patubig yung ditris na tubo, tapos ditris na makina. Malit lang na makina yung gasolina. So mayroon akong bagong nagawa na patubig. Dati pinapadaan ko sa kanal, sinasalo ko ng timba. Kulang, hindi siya magkasya sa papaya. Kaya dapat pagtimba halos every twice a week. So masyadong bakonsumo sa tubig, bakonsumo sa labor. Kaya ang ginawa ko, kasi pagtimba ang ginamit mo, nakakapagod pero hindi pa siya mapenetrate sa ugat ng papaya. Kaya ang ginawa ko, nakaisip ako na mas magandang gawin. Nung una kong ginawa, binutasan ko yung tubo na parang madilig siya sa pinadaan namin sa ibabaw ng plat ng papaya. So medyo mas madali magdilig. Pero later on na-found out ko na mas madali pala, mas effective yung drip irrigation. So dito, nung ginawa ko dito, parang lagyan ko lang ng hose, tapos unti-unti ko na dinodugtong yung hose, parang semi-drip, parang fountain pinakadulo. Mas nadididig siya kumpara doon sa timba. Pero mas effective pag yung drip irrigation. Yung meron na akong na i-publish na drip irrigation. Yun ang pinakamaganda. Dito, ang ginawa ko dito, yung kaya palang parang drip na rin pero maraming butas ang ginawa ko doon sa tubo. Sinusundan ko lang. Okay naman pero medyo nakakapagod nga lang kasi susundan mo yung tubo na papatubigan mo yung bawat puno ng papaya. Para ka rin nagtimba, mas madali nga lang, mas nadidilig.
So dito pakita ko sa inyo, mas madali kaysa tinitimba, pero sabi ko nga mas madali yung drip irrigation na ginawa ko, yung binutasan ko na lang ito. So dito makita nyo yung papaya na dehydrated. Makita mo yung kulay ng papaya na nagigilo yung dahon niya kasi kulang sa tubig. Ang nangyari dito, hindi ko na-analyze kaagad until na nakita ko nagdidilaw yung papaya. Pero after na napatubigan ko dito, yung yellow na yan na papaya, naka-recover yan. Green na siya ngayon kasi yung napatubigan ko na ng para nabasa yung sa taas, yung talagang nabasa siya kumpara doon sa timba na talagang kulang yung tubig, yung tinitimba. Dito nasok talaga siya ng tubig kasi sinundan ko yan, pinagtiyagaan ko. Actually, yung mga nauna kong video na medyo naka-recover na. Ito yung may sakit, dehydrated pa dito yung papaya na nakita nyo. So ang pinaka-solution pag nag-yelo ang papaya nyo at yung dahon niya medyo maliliit, kulang yan sa tubig, dapat mapatubigan siya ng tama. So pag ang kanal ng papaya nyo mababa lang, pwede nyo i-flooding. Pero kung mataas ang kanal, maganda na lagyan nyo ng tubo. Para doon lang sa may puno siya madilig. May estimate mo naman kung hanggang saan siya madidiligan para ma-penetrate ng ugat. Papasok yung tubig doon sa pinaka-ugat ng papaya. So, ganyan ang solusyon pag ang papaya nyo dehydrated. Gawa tayo ng paraan kasi pag kulang sa tubig, yung mga bulaklak niya hindi siya mabubuo, malalaglag yung mga bulaklak niya. Ganyan na nangyari. Yung mga unang bulaklak niyan, pangalawa, pangatlo na nalaglag. Yung mga iba niya na hindi naman masyadong kulang sa tubig, makita mo malalaki na yung bunga, yung pinakita ko. So ganyan ang pinakasolusyon pag ang papaya nyo dumidilaw, nalalaglag yung bunga, kulang yan, either kulang yan sa abono o kaya kulang sa tubig. So hindi naman ako dito nagkulang sa abono kasi regular yung paglagay ko ng abono. Talagang nakita ko dito kulang sa tubig. At sana masundan natin, ganyan yung una kong na-invento na patubig na hindi ko nahirapan. Parang yung isang tubo, binutas-butasan ko tapos dinudugtong-dugtong ko yung mga tubo. Pero later on, ginawa ko dyan lahat na tubo na 170 meters, binutasan ko na bawat tubo. Yung tubo na yan is 6 meters. Binutasan ko na tag-isang feet ang distansya, tapos linatag ko, tapos pinaandar ko yung makina. So maganda yung drip irrigation. So yung 170 meters, mga 3 hours ko yan papaandarin yung makina. Makita mo yan after 3 hours, basang-basa yung plant ng papaya. So madaling naka-recover yung papaya ko dahil doon sa drip irrigation. So tingnan nyo na lang sa ibang video ko yung drip irrigation, kung paano ko ginawa. Wala na kasi ako ditong ilagay na video doon sa drip irrigation, pero tingnan na lang ninyo doon sa isang video. So yan lang mga papaya. Kung
nagustuhan nyo ang episode na ito, paki-subscribe at paki-share doon sa mga farmers na gusto nyo na magkaroon ng idea kung paano mag-maintain ng papaya, mag-apply ng insecticide, mag-apply ng fungicide, mag-apply ng fertilizer through spray. So maganda ang papaya pag naalagaan natin ng mabuti. Bibigyan tayo ng magandang bunga. So yan lang po ang tip para doon sa nagtatanim ng papaya. God bless you po. Sana you enjoy your farming sa pagtatanim ng papaya. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang hapon, magandang araw po sa mga nanonood ng vlog nito. God bless you, mga kapatid.